The scripture reading for today is taken from the book of Romans, chapter 8, verse 5 to 8. Those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires. But those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. The mind governed by the flesh is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Those who are in the realm of the flesh cannot please God. May the Lord add conviction upon hearing of His word. May we all be seated. Hello po mga kapatid. So, praise God, no? Kahit mayroon tayong mga kasakitan, nag-uubuhan, but still, yung provision ng Lord, yung kalakasan nga, ay patuloy na ginagawad sa atin. Basta, yung ating mindset lang ay patuloy na magpumulit, magpasalamat at mag-aalay, syempre, ng mabuti ng ating diwa para sa ating Panginoon. So, ang pamagat po ng ating pag-uusapan po ngayon ay the mindset. So, dun sa nabasa po kanina, ay meron po tayong dalawang klaseng nabanggit po doon. It is the mindset sa flesh desire. Yung mindset din na kung saan with the spirit desire. So, nag-search ako, ano po yung ibig sabihin ng mindset? Yung definition po na nakita ko, it is a habitual or characteristic mental attitude that determines how you will interpret and respond to situation. Parang yun ay naka-mind yung katauhan mo kung titignan natin dun sa definition niya. Kung paano ka mag-react, kung paano ka mag-respond. Kasi yun na yung nakaset sa utak po natin. And also, sabi nga, it depends also na kung saan dun sa ating mga experiences, assumption and expectation you hold about yourselves, ika nga, your life, situation, and also around us. Yung mindset daw is crucial, important because yung attitude po natin, yung beliefs, affect everything we do, feel, think, and experience. Ika nga rito sabi niya, although you might say each of us is one overall mindset, this mindset is made up of, meron daw mga klase ng mindset. Ano po yung mindset na yun? First, is growth mindset. Ang sabi dito, a growth mindset is a tendency for people to believe that their abilities can be developed through hard work. With a growth mindset, you try harder. You want to learn new strategies and you seek out feedback when you are stuck. Diba? Yun yung sinasabi natin. Gusto ko matuto pa. Gusto ko magkaroon ng mga magandang idea kasi gusto ko pang lumago. Diba? Kasi yun nakalagay doon sa mindset. Pero may tao naman na, wala lang. Diba? Wala, parang walang goal, walang mindset. Parang blank, di ba? Meron tayong mga nakikita mga tao na parang walang iniisip si kuya. Di ba? Yung growth kasi, development, para mas lalo mong improve yung sarili mo to something na sabi nga, better than yesterday. Di ba? Yun daw yung isang klase ng mindset. At ikalawa rin po is positive mindset. So, yung positive mindset din daw is a tendency to focus on the good things in life rather than the bad. Sabi niya, people with a positive mindset may use strategies like gratitude, reappraisal, and savoring to identify the good things and increase their positive emotions. Diba? Yung mindset pala, maganda siya for positive things. Ang mindset mo ba, positive? O mindset mo, nega? Diba kung ano lang yung nasa isipan mo, yun tayo. Kung nega ka, definitely nakikita sa'yo, para namang frown yung mukha, brother, sister, parang hindi siya happy.
Dahil nakafocus ka doon sa masasama, pangit. Pero kung minsan, kung tayo, nakafocus tayo sa magandang ginagawa ng Lord sa buhay po natin, di ba? Everything is fine. Pati mukha mo, maliwalas din. Di ba po ba? So the third one is entrepreneurial mindset. Yan. An entrepreneurial mindset is helpful for those who want to be entrepreneurs, but it's also a really useful mindset for all of us in the modern world. Bakit kaya? Ito yung dapat nating kailin. Kasi yung pabago-bago, yung uncertainty, kailangan natin mag-adapt doon sa pagbabago na kung saan kailangan mong i-work out yung pag-iisip mo para maka-cope up ka sa something na nangyayari sa panahon. Ika nga, yung comfort mo with risk. Di ba yun yung sinasabi nila sa business? Kaya mo yan. Sige. Pagbutihin mo lang. Sige. Laban lang. Di ba? Alam mo na nasasaktan ka. Meron kang ginagawa na kung saan yung nag-e-effort ka, yung comfort mo, nirisk mo talaga for something else na gusto mong makuha. Creativity and innovation, di ba? Nag-create ka ng something, di ba? Nag-innovate ka para mas lalo mong makakuha, sabihin natin, ng clients, customers. Critical thinking also used especially for problem solving. Initiative and self-reliance, communication and collaboration, future orientation. Di ba ito yung mga sinasabi pag mayroong business? Kailangan mong gawin yung positive mindset mo at makukuha mo yung goal mo. Di ba? Kailangan mong gawin yung mindset na yan. Kasi pag hindi maganda yung mindset mo sa pamaraan para makuha mo yung goal mo, hindi mo makukuha talaga yung success. And the fourth one is the challenge mindset. A challenge versus threat mindset is tough to arise in performance situations like test-taking, game-playing, athletes, work tasks, and elsewhere. We can either evaluate these situations as a challenge that we can handle or a threat that might beat us. Di ba? Pag yung mindset mo ay yung patalo, di ba ginagawa mo lahat para manalo? Pero kung mindset mo, talo na ako dyan. Di ba, hindi ka na mag-i-effort. Wala na, kasi talo ka na eh. Ang mindset mo, talunan ka na eh. So, bakit po natin napag-usapan itong mindset na ito? Because, kung ano po yung siniset po natin sa utak po natin, that we are. Kung ano yung iniisip natin, siniset mo na, ang future ko dapat ganito, di ba? Kung wala kang goal, definitely, you are not setting your mind into something else, especially for sa ating Panginoon. Di ba ang gandang-ganda ng definition ng mindset? But again, kung mindset na to is selfish desire lamang, and it's done away from the boundary of God, it will be useless. Kasi yung mindset na hinahanap po natin dito, base sa ating nabasa, you should to set the desire of the Holy Spirit, not setting the desire of our flesh. Kasi ang ganda-ganda yung mindsetting, they're positive, challenging. Pero saan kaya hantong yung mga mindset na iyan kung napapalayo ka naman doon sa kalooban ng ating Panginoon? Amen po ba? Kasi for me, meron din ako mga business, mga ganun. Pero nakita ko kasi yung way na kung saan yung business na napapalayo ka na sa ating Panginoon. Pag Friday, pupunta ka sa seminar. Tapos may tataon pa, pag PM, Tuesday, doon pa na itataon na merong mga training. So, sabi ko, hindi ata worth it. So, give up na lang yung business. Anyway, hindi naman nagkukulang ang Lord doon sa kanyang provision. At salamat dahil alam ng Lord kung ano yung pangangailangan natin. At yan po pag-usapan po natin mamaya bilang Christian mindset. We are always in the battle. At sinasabi sa scriptures na talagang yung flesh po natin, kailangan ang mindset po natin, we should to battle the flesh.
Kasi pag hindi po natin mina-mindset, ika nga, yung sitwasyon po natin bilang isang mga Kristiyano, definitely, fall tayo sa flesh. Hindi sa spiritual desire na yun ang kailangan po ng ating Panginoon. Yes, we are always failing. Kung minsan maganda ng mindset mo, maganda yung mga plans mo, ika nga yung plans mo, hindi yun ang plan ng Panginoon. Di ba? Marami tayong gustong, parang gandang-ganda tong plan mo to Dinulog mo sa Lord. Iniluhod mo na. Kapag kalaunan, bakit gano'n? Di ba? Ipinalangin ko naman na to sa ating Panginoon. Bakit gano'n? And always, even us, hindi porke Kristiyano tayo, kahit sabihin natin mindset na po natin, gusto mo nang maging holy, maging righteous, but still, we fail. Kaya, salamat na lang po sa ating Panginoon dahil sa chapter 8 na ito, makikita po natin yung kabuuan ng chapter na to. Kukuha tayo ng mga important scripture there na doon tayo magdedwell kung anong sinasabi ng ating Panginoon being a Christian to set our mind doon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Sabi nga, walang masamang umambisyon, di ba? Walang masamang mangarap. Hindi masamang magtagumpay. Hindi masamang sumuporta. At gagawin natin ang lahat dahil naset na po natin yung goal po natin to reach out. Desire to have abundance sa life po natin. Pero again, kung mayroon po tayo na apakan ng mga tao para magkuha lang po natin yung goals po natin, yung desire po natin, at nawawalan po tayo sa diwa ng naisin ng ating Panginoon, think about it. Kung minsan, di ba, madalas, yung wastong kaisipan, ika nga yung wisdom na mawawala na rin. At hindi po tayo excuse dyan. Lahat po tayo, kala natin tayo tama, di ba? Kung minsan may tama tayo, di ba? Kung minsan gusto natin lahat, puro tama tayo. Dahil yung mindset natin I'm perfect one, I'm intelligent one, I'm capable one, I'm always giving my best, and I'm the best one. Di ba? Yun minsan nakikita natin sa bawat tao if they're really focusing on their flesh alone. Not to the extent na kung saan yung mga bagay na natanggap po nila sa ating Panginoon is they are giving back glory sa ating pong Panginoon. So dito makita po natin yung ating pong nabasa po kanina na kung saan nabanggit po doon, next mo ate, yan, the Holy Spirit. Ano po dyan sabi niya? Sino po ang Holy Spirit? Since tayo po yung mga Kristiyano, tayo pa naniniwala sa Trinity. Diba? Na kung saan, the Holy Spirit is the third person of the Trinity. This means that the Holy Spirit is God, co-equal with God the Father and God the Son. Kung titignan nga po natin, they are distinct from one another in terms of their personal relationship. In Genesis 1, makikita pa natin, nakasulat po doon sa Bible, na kung saan in the beginning, God created heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep. And the Spirit of God was hovering over the waters. So God the Father and the Holy Spirit. Kung makikita po natin sa ating pong slide na ito, yan. Makikita po natin dito yung Trinity pati. Bakit? Sabi ng ating Panginoon dyan, as soon as Jesus was baptized, He went up out the water. At that moment, heaven was open, and He saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on Him. And a voice from heaven said, "This is my Son,
whom I love, with him I am well pleased. So, napaka-importante pong malaman po natin itong bilang isang Kristiyano. Kasi kung may mawawala dyan, doon sa pananampalataya pa natin, there's something wrong. May missing nga, ika nga. So, look for the missing part. Ngayon, pag Kristiyano ka, hindi mo alam yung Holy Spirit, delikado. At alam din po natin, yung kung saan po tayo trabaho, wala po silang Holy Spirit, wala rin din po silang Son, pero ang alam nilang, God, the creation lang. Pero ang problema, yung God nila, parang hindi pa yun talaga ang God nila. Kasi ngayon, di ba, Ramadan, saan nila binabase yung kailang pananampalataya? Sa moon. Di ba? Pag maging bilog na, mag-eclipse na raw, tapos na ang kanilang fasting. Nakabase ba sa pananampalataya about their God, doon sa God natin? Di ba? Malayo rin. Sabi rin sa Matthew 12:31, sabi ito, and so I tell you, every kind of sin and slander can be forgiven. Pero, pag blasphemy against the Spirit will not be forgiven. Diba ang bigat yun? Holy Spirit, pag na-blasphemy, ano ba? Bakit kaya? Ngayon makikita pa natin. Kasi, yung Holy Spirit, anong naibibigay niya sa bawat buhay ng Kristiyano? Yes, tayo yung nagkukulang, nagkakamali. Inaamin po natin yan. Pero ngayon, sa pag-uusapan po natin, ito ang ilalagay po natin sa utak po natin. Na kahit nadadapa po tayo, nagkukulang po tayo. Pag tayo talagang tunay na Kristiyano at may pagtitiwala sa ating Panginoon sa Kristo, definitely, ito po ang ma-experience po natin. Next. The Christian mindset. No condemnation. Sabi sa Romans chapter 8, verse 1 to 2, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has been set you free from the law of sin and death. Ano ba ang law of sin and death? Diba? Noong tayo po ay nagkasala, lalo na hindi po nakakilala sa ating Panginoon, pag nagkasala ka, definitely ang kabayaran ay kamatayan. Diba? Pero salamat na lang sa ating Panginoon, dahil nung tayo nagtiwala sa Kanya, na siya ang nagbibigay ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, siya na yung umako doon sa law na yun, na ay pinatong na kung saan napako po siya sa krus. At because of that, yung condemnation, hindi na po tayo nako-condemn. Yes, kung nagkakasala tayo, we have the law of the land. Mag-suffer tayo because of that circumstances, yung ginawa po natin. But, pag pinag-uusapan po about eternity, the hell and the heaven, definitely, hindi pa tayo makapunish to hell. But, we are going to heaven. Ika nga, ano yung condemnation? Sabi, it is the punishment or sentencing someone to be punished. Meron din, condemn, other meaning, yung parang strong disapproval lang. Ayaw kita. Diba? Pero, pag eternity ang pinag-uusapan, it is a sentence na definitely, kung wala kang Diyos na takapagligtas sa buhay po natin, impyerno. Ang kagandahan na lang, dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon, iulit-ulit din po natin, kasi dapat malaman po natin, kasi nakakalimot tayo Yung mindset natin kung minsan nawawala. Doon sa set na dapat nakatuon yung utak ng ating diwa at yung para sa ating Panginoon. Sabi ito, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever so believe in Him shall not perish but have eternal life. For God did not send His Son, sabi niya, into the world to condemn the world,
but to save the world through Him. That whoever believed in Him is not condemned. Second paragraph, itong pinakadelikado. But whoever does not believe stands condemned already, because they have not believed in the name of God, one and only Son. Sa lugar natin, di ba, ang yaman. Pero nga, makuha man lang ang yaman ng mundo. Pero kung kaluluwa mo naman, mapunta sa impyerno. Anong katuturan? Mga bagay na ito. At dito rin, they are not acknowledging Jesus as Lord. At sabi dito, kung sino po ang hindi nagtitiwala sa ating Panginoon Jesucristo for themselves, they condemning themselves. Kung may tayong mga andito, na mayroon tayong mga kilala na hindi na kinikilala ang ating Panginoon bilang isang Diyos at tagapagligtas, especially for our families, pwede accountable po tayo doon. Kung may kakilala kayo, why not to text, di ba? At sinasabi niya, I'm not believing. Delikado po yun. Kasi, pag sinasabi niya po yun sa sarili niya, he is automatically condemning himself already. Not kung sino yung tao na kasama niya or nagsasabi sa kanya, na-condemn ka dahil ganyan, or ginudged na. But again, himself, the one who condemned. Again, ulit-ulit to, pero to remind us to put our mindset para hindi po tayo mawala dun sa pinagkukunan po natin ng pananampalataya na sinasabi sa Romans 10:9-11. If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified. And it is with your mouth that you profess your faith and are saved. As Scripture says, hindi po ako nagsasabi ito, binabasa ko lang po, anyone who believes in Him will never be put to shame. Malinaw po. Dapat ito po yung mindset po natin. Bago mahuli po ang lahat. Lalo na, syempre, sa ating mga mahal sa buhay. At ganoon din sa mga nakikinig sa oras na ito. The second one is the Holy Spirit. It empowers us. It gives us, anong binibigay ng Holy Spirit sa atin? Hope and life. At sinasabi po ito sa Romans chapter 8, verse 10-11. Sabi nga, but if Christ is in you, then even though your body is subject to death because of sin, definitely kasi nagkasala ka, subject to sin, the Spirit give life because of righteousness. Diba na namatay ang ating Panginoon? So yung righteousness niya, sabi nga, imputed mo sa atin, nasa atin na. Kasi nainiwala tayo doon sa kapangyarihan ng pagkamatay ng ating Panginoon sa Calvary. And if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, so nung tinanggap po natin ang ating Panginoon sa Kristo, definitely po, yung Holy Spirit, tinanggap na rin po natin. Hindi yung sinasabi, meron tayong session na ito yung pagkakataon para bababa ang Holy Spirit at saka pa lang natin tatanggapin. Wow! Pero sinasabi rito, nung tinanggap mo na ang ating Panginoon sa Kristo, and that moment, the Holy Spirit already received from you. Maliwanag po, ito po ay binabasa po natin, hindi po nanggagaling sa ibang tao lang or yung kailang opinion, but again, this is from the Bible. So, He who raised Christ from the dead will also give life to our mortal body because of His Spirit who lives in you. So, ito po ang patunay na mayroong buhay na walang hanggan na naghihintay po sa atin. Praise God, ika nga,
kung pagpupuyat pa natin, may silbi. Kasi kung hindi namatay ang ating Panginoon, Jesucristo, at nabuhay ng muli, sabi nga ng Arabic, kaya faida. Di ba? Walang rason kung bakit tayo nandito ngayon. Kasi wala tayong hope. Namatay lang, tapos pagkatapos, wala na, ganun na lang. Pero praise God, ika nga natin, yung Diyos po natin buhay, dahil nabuhay po siya. At sa pagkakataon na ito, tuwang-tuwa ating Panginoon. Dahil ipinaglalaban po natin, we set our mind to come sa panambahan, magsamba, magpuri, at patuloy ng bigay ng pasasalamat sa Kanya. Kasi, yun po yung gustong-gusto natin Panginoon sa bawat buhay po natin. May pagsubok, di ba? Uncertain, may sakit, nangihinang katawan, inuubo, inaantok, but ipinaglaban po natin yung karapatan po natin, lalo yung faith natin sa ating Panginoon. At nakikita ng Lord yung puso. Kaya nga, pag matapos po natin nung benefit, actually hindi siya benefit eh. It's a life for us bilang isang Kristiyano. Na dapat tayo magalak, di ba? Kasi siya ang nagdyan to able us na makarating sa oras na to. Paggising pa sa umaga, di ba? Sino nang gising sa atin? Yung iba walang gising. Ay, walang tulog pala. Kasi, gising ng umaga, ngayon gising pa rin. So, pero nakikita ninyo, yung mga walang gising, active. Di ba? Dahil, again, dun sa buhay, life, and hope, yung kalakasan na binigay sa atin ng ating Panginoon. So, the third one, does not make you slave. Nakuha ko po yan sa Romans chapter 8, verse 15. Ang sabi niya, the Spirit you receive does not make you slave, so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about your adaptation to sonship, and by Him we cry, Abba, Father. Diba? Kanina, nababanggit po, Jesus Christ. Patuloy pa natin binabanggit yung Holy Spirit. At ngayon, nababanggit po yung Abba, Father. So sa chapter 8 na to, pagbabasahin po natin, kung titignan mo, yun pa lang, kompleto ka na. Nandun na lahat yung pangangailangan mo bilang isang Kristiyano. But again, hindi po nagkukulang ang Lord. Maraming chapters, maraming books, maraming scriptures, at maraming provision and promises ng Lord ang binibigay sa mga Kristiyano na katulad natin na may pananampalataya, pagtitiwala sa Kanya. Dito, di ba? Kung minsan, yung utang na loob system, di ba? Ang kapatid, tinutulungan ka. Yun pala, meron pa siyang hidden something na gusto na makuha sa'yo. Number 1, respeto. Di ba? Respetuhin niya ako to. Sige, pakutahin ko to. Di ba? Para pag may sasabihin ako, kasi may utang na loob siya sa akin, susundin niya ako. Amen to ba? Yan po ba tayong mga na-experience na ganyan? Siyempre, pag ikaw naman yung natulungan, di ba? May utang na loob ka. Ayaw mo siyang masaktan. O, di ba? Gawin mo lahat yung gusto niya. Kasi may utang na loob. But again, hindi pinapaobra ng ating Panginoon yung takot dito. Kasi, most of the time, pag may kakanyahan, yung tao, iba, ginagawa mo na lang dahil natatakot ka. But, from the Holy Spirit, pag-ibig po ang puhunan, hindi po takot. Kaya nga, doon na lamang yung kanya pong pagmamahal sa atin, that it doesn't make us a slave, ginawa po niya tayong mga anak. Di ba? Di ba ginawa po tayong mga friends pa? Di ba kung minsan yung mga friends mas lalong open? Ika nga, yung mga magulang hindi alam yung sekreto ng anak, pero sa kaibigan, nagkakaalaman. Di ba? So, ganoon ang ating Panginoon. Hindi siya nagtatanim ng something para ikaw ay magkaroon
ng slavery para gawin yung naisin niya. But again, it is for us to do by our will. Nanawa, yung will po natin na iyon ay naka-align dun sa will ng ating Panginoon. Ito po yung dalawang klaseng deceiving ng kalaban. Pag ikaw ng Kristiyano, sabihin niya, condemn ka na. Hindi ka anak. Kasi tinan mo, nagkakasala ka. Nagkakamali ka palagi. Hindi ka anak, wala kang karapatan, wala kang relasyon sa ating Panginoon. Kasi ganyan ka, di ba? Another deceiving naman, doon sa taong walang relasyon sa ating Panginoon, sinasabi niya, nagkasala ka, mahal na mahal ka ng Lord. Namatay para sa iyo, di ba? Kahit magkasala ka, papatawarin ka niya. Ganun ba talaga ang Lord? Yun kasi ang pinapasok ng evil sa puso ng mga tao. Especially kung tayo mga Kristiyano na, again, ano ba yung ginagawa ng kalaban? Steal, to kill, and destroy. Kung minsan, di ba? Ginigilt. Trip ka pa niyan. Tingnan mo. Nagkasala ka na naman. Yan ba sinasabi mong mindset? Pinag-uusapan lang kayo na ngayon. Nasaan yung mindset mo? Nawala na naman. Diba? Ganyan ba mga Kristiyano? Again, pag nakita po natin yung una, yes, nagkukulang, nagkakamali. But again, yung habag, yung grasya, at yung pagmamahal ng Panginoon hindi po mawawala. At ganoon din, ang sasabihin niya sa mga unbeliever, magkasala ka, okay lang yan. Namatay ang Panginoon para sa'yo. For God so loved the world, di ba? Pero, nating na, kung wala silang relasyon sa ating Panginoon, they will be condemned by themselves. Ang ikalawa, verse witnessed with us. At Romans 8:16-17, sabi nito, the Spirit Himself testify with our spirit that we are God's children. Nabanggit na po kanina. Now, if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs in Christ. If indeed we share in His suffering, in order that we may also share His glory. May kaakibat po. Ano pong sinishare dapat natin? His suffering. Hindi pleasure. Hindi luxuries. Di ba? Kasi yung mga bagay na hindi sa fleshly. Kasi paano pa tayo nagmahal? Di ba? Lahat na nagmamahal nasasaktan. Hindi ka pwede magmahal kung hindi ka masaktan. Yung minamahal mo nga, mas talo ka pang sinasaktan nga. Kasi minahal mo siya, di ba? Pero pag hindi mo siya mahal, at sinaktan ka niya, pakialam ko sa'yo. Di ba? Yun ang sinasabi natin. Kasi walang relasyon. Since we are the son and daughters ng ating Panginoon, anong nakikita sa pamumuhay po natin? Ano po ang mindset po natin? Fleshly desire po ba? Yung sariling kagustuhan mo lang po ba? Na kahit sinasabihan ka na, kapatid, yung ginagawa mo masama na. Pero ang mindset mo, sarado. Di ba? Hindi ka na makinig. Ayaw mo na. Kasi yung puso mo, kinikater mo na, nag-enjoy ka na eh. Sasabihin ka na, masama yan. Pero ang mindset mo, mahal mo siya. Di ba? Ang mindset mo, nag-enjoy ka, kasama siya. Di ba? In-enjoy mo yung text messages. Kasi yun ang mindset mo. Natin? Mayroon bang ganon sa ating mga buhay? We are still entertaining somebody. Alam mo, may asawa na tayo. May pamilya na tayo. Kung minsan, may apo na nga tayo. Pero mindset mo, bata pa rin sa puso? O bata pa rin sa diwa? Or bata pa rin, syempre, sa pag-ibig sa ating Panginoon. Kasi kung flesh ang pinag-uusapan, we will fail. Kasi, again, sumisipa po yung mga laman po natin. But again, pag nandun yung ating diwa, kaisipan, mindset, again, para labanan ang mga bagay na kung saan para sa ating Panginoon,
especially the flesh, yun po yung suffering na ating pong hinaharap. Dahil yung best enemy po natin is not others, is not the enemy without. Again, ulit-ulitin po natin, it is ourselves alone. At dyan, nag-witness ng ating Holy Spirit na really, that's my son, that's my daughter, dahil may tiwala siya sa ating Panginoon. Kasi, siyempre, kung may paniniwala ka sa ating Panginoon, the Spirit is with you, and the conviction is always there. Hindi yan mawawala. Ika nga sa iba, konsensya. Pero sa ating mga Kristyano, siyempre, conviction. Our sin, guilt, and condemnation has been cleared away by the saving work of Jesus Christ. Paano? Because of our faith in Christ. Kung mayroong faith po tayo sa ating Panginoon, ika nga, faith can move mountains. Kung ano man po problema, ano man po pagsubok, kung may pananampalataya po tayo, kaya po natin overcome. Ika nga po natin, always, God is in control. God is sovereign. So bakit lalayo ka pa dun sa presensya natin, Panginoon, di ba? Lalayo ka pa na sinasabi na nga sa'yo, son, daughter ka, tapos ayaw mo. Di ba, sayang mo yung privilege, being the son and daughter of God. Pero, iba, pinipili talaga na ayaw tanggapin yung pag-ibig ng ating Panginoon. Ang sinasabi rin again sa Ephesians 2, chapter 8, verse 10, 8 to 10, yung habag po ng ating Panginoon, for it's by grace that you have been saved through faith, and it's not from yourself. It is a gift from God. Ito ang problema. Not by works, so that no one can boast. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Pero yung mga tao, pag wala silang connection sa ating Panginoon, di ba gumagawa sila ng good works? Pero yung ginagawa nila, di ba pinagmamalaki nila? Dahil sa akin. Kung wala ako, di ba wala siya? That's the fleshly desire. Yun ba sinasabi ng Lord? No. Ginagawa po natin yun. Kung tayo po Christian, bunga na lang po yun ng ating pagtitiwala. Bunga na lang yun dahil yung habag na nakuha po natin sa ating Lord. Kasi, kung yung pagbabasehan, yung good works po natin, at mag-iingat ang maging kaligtasan po na, sabihin natin, di ko kailangan ng Lord, di ba? Kasi, ako kaya ko na eh. Pero yun ba talaga? No. Kailangan talaga natin ating Panginoon to be saved. Especially na gampanan yung dapat po nating gampanan bilang kanya pong anak. Dahil ika nga, we are the God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works. Sabi sa Isaiah din, chapter 64, verse 6, sabi niya, all of us become like one who is unclean, and all our righteous acts are like a filthy rags. So, kung tayo lang daw gumagawa na talagang wala tayong pananampalataya sa ating Panginoon, yung mga ginagawa lang po natin is parang basahan lang. Kahit anumang, sabi natin, kaganda yung ginawa natin, kung wala yung pundasyon ng pananampalataya mo sa ating Panginoon, sa atin siguro, wow, ang ganda naman yan, wow. Pero sa ating Panginoon, no, maruming basahan lang yan, dito lang siya. Oh. Pero ang tao, dahil dun sa ginawa yung laki, di ba, nape-praise na, naitataas na. Again, because of that flesh. The other thing is that faithful intercessor. Di ba kung minsan, paggising mo kanina, nakalimutan mo na nalangin. Lalit na ako. Nagbihis ka na. Di ba, pag late ka na, hindi mo na maisip manalangin.
Pero wag ka, kapatid. Kahit nakalimutan mo na langin, andyan pa yung Holy Spirit na patuloy na ialangin sa'yo. Yung protection mo na pumunta rito, paggising mo kanina, nandun pa rin yung biyaya ng Lord. Sabi nito, in the same way, the Spirit help us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. And He who searches our heart knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes of God's people in accordance with the will of God. So, alam na po ng Panginoon ang needs natin, yung kahinaan natin. Ika nga, tayo, nung makasalanan pa, meron ka bang inisip na, sabi nga, no one's not righteous, no not one. No, hindi mo pa nga naisip na may malumapit sa ating Panginoon. Pero again, kung bakit tayo nandito, because God loved us first. At praise God dahil andito tayo ngayon. Kasi, ganoon na lang po ka-faithful ng Lord sa bawat buhay po natin. At hindi po siya nagkukulang. Ika nga, kung tayo nadadapa, siya pa yung umahangat, di ba? Kung tayo nagkakasakit, siya pa yung po nagpapagaling. Kung tayo nawawalan, di ba, siya pa yung po nagbibigay. Sabihin na po lahat kung ano yung mga problema at nararamdaman ng bawat isa. Kung bakit po natin nararamdaman yan, kasi kung hindi ka nagkasakit, paano mo malalaman ng Lord ay great healer? Kung hindi ka nagkulang, paano mo malalaman na the Lord is provider? So, ngayon, since nanghihina tayo sa ating katawan dahil sa puyat, di ba, sinasabi natin, salamat Lord, kasi ikaw ang kalakasan namin. Di ba? Ang ganda yung mga promises ng Lord. Kasi kung minsan nakakalimutan mo na manalangin, hindi nagkukulang ng Lord. Siya pa yung nanalangin. At kung manalangin ka man at hindi mo alam yung panalangin mo, siya pa yung magbigay ng wisdom, kaalaman ng ipapanalangin mo. Di ba bago namatay ang ating Panginoon Kristo? Di ba ipinalangin niya muna yung mga sumusunod sa Kanya, na iingatan. The Holy Spirit is praying for us. Jesus Christ Himself is praying for us. Di ba, saan ka pa? Nasaan ang mindset mo ngayon? Nasa Lord ba? O nasa flesh mo pa rin? Ika nga natin, greater is He that is in me, than he that is in this world. I am more than a conqueror, sabi niya. In the name of Jesus, I can do anything by the power of His Spirit, through the one who strengthens me. Pero kung wala ang ating Panginoon sa ating mga buhay, makikita mo, yes, nagpagal ka, binigay mo lahat. Pero, saan pupunta? Sa kawalan. Pero kung pagtitiwala ka sa ating Panginoon, definitely po yun. How faithful is the Lord? Definitely, in His way, may pagpapalang ibibigay sa atin ng Lord. No separation. Yan. Romans 8:38-39. For I am convinced, sabi ni Paul, that neither death, nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God. And that is Christ, Jesus our Lord. Grabe yung pag-ibig ng Lord, no? Nagkulang ka na. Nagkasala ka na. Hindi kayo condemn. Ang kagandahan lang doon, kasi if really we are Christians, sabi natin, kasi pag nagkakasala kasi tayo, di ba, automatic din tayo humingi ng tawad. Dahil alam natin, because of that Holy Spirit, siya kasi nagsasabi na, uy, nagkasala ka naman, di ba? Hindi yung konsensya eh. Kasi konsensya pag walang Spirit. Pero pag Kristiyano ka, conviction of the Holy Spirit. Siya ngayon nagsasabi, oo nga, no? Di ba, kung minsan, Lord, sorry. Di ba? Yun ang gusto mapakinggan ng Lord, yung pagiging mo ng sorry sa mga kamalian, lalo na yung wrong mindset natin. So, challenge na tayo, di ba?
Sino pipiliin mo ngayon? Mindset mo for your flesh or mindset mo for the Spirit? Ika nga kung ano ang ginagawa natin, sinasabi natin, ano lahat ang lumalabas po sa atin, mga traits, mga attitude, mga character, that is because of what you set in your mind. Now, since you are Christian, you should always remember, ano raw? Yung the Christian mindset. First, next slide. No condemnation. The Holy Spirit always empower us. The Holy Spirit doesn't make you slave. The Holy Spirit bear witness with us. The Holy Spirit, faithful intercessor. The Holy Spirit is not separating us in His love. Siyempre, kung ganito ang iginagawad, ipinaparamdam po ng ating Panginoon, we should always be mindful of the greatness of God na dapat din ipaglaban ng Panginoon. Mindful din po tayo, mag-against tayo sa mga masasamang tawag ng ating mga laman. Ika nga, mindset pa. Diba? Growth, pag-usapan po kayo na, growth mindset, positive mindset, challenging or entrepreneurial mindset, dapat hindi sa buhay natin or selfish desire. That we should always think yung mindset na yun is for the Lord. Balikan po natin yung ating pong verse. Kaya ito, those who live according to the flesh have their mind set on what the flesh desires. Ano ang resulta? But those who live in accordance with the Spirit have their mind set on what the Spirit desires. The mind governs by the flesh is death. But the mind governs by the Spirit is life and peace. Diba? Kapayapaan. Now, the mind governed by the flesh is hostile to God. Talagang ayaw ng Lord. It doesn't submit to God's law, nor can it do so. Those who are in the realm of flesh, again, cannot please God. So, ang ating pong words to ponder. James chapter 3 verse 17 to 18, sabi nito, kung minsan nawawala tayo doon sa mindset natin, you can just ask heavenly wisdom na gumula sa Lord. Sabi niya, but the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace, loving, considerate, submissive. Alam niyo na kung saan submissive sa lahat. Hindi lang sa asawa, sa lahat. Full of mercy and good fruit, impartial and sincere. Peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness.